tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malakas na lindol na may magnitude na 7.1 ang muling yumanig sa timog na bahagi ng Japan, partikular sa rehiyon ng Kyushu. Ang pangyayaring ito ay agad na nagdulot ng matinding pagkabahala sa buong bansa, maging sa ating mga kababayan sa Pilipinas na may mga mahal sa buhay doon. Sa pamamagitan ng mabilis at masusing pag-uulat na ito, ating susuriin ang mga paunang detalye at ang buong katotohanan tungkol sa naganap na pagyanig. Paano nga ba ito nangyari at ano ang tunay na naging epekto nito sa ating mga kababayan? Natukoy ang sentro ng lindol sa dagat ng Hyuganada na matatagpuan humigit kumulang 20 kilometro sa hilagang silangan ng lungsod ng Nichinan sa Miyazaki Prefecture. Naganap ang pagyanig noong Agosto 8, 2024 sa ganap na 40:42 ng hapon oras sa Japan sa lalim na humigit kumulang 25 hanggang 30 kilometro sa ilalim ng lupa. Umabot ang lakas ng pagyanig sa pinakamataas na antas na Shindo 6 lower sa lungsod ng Nichinan, dahilan upang agad na maglabas ng mga babalang pangkagipitan ang mga autoridad. Dahil sa lalim at lakas ng pagyanig sa sentro nito, matinding naramdaman ang pag-alog sa iba't ibang prefecture sa buong isla ng Kyushu. Sa mga unang sandali matapos ang insidente, mabilis na kumalat sa mga daluyan ng balita at mga plataforma sa internet ang mga haka-hakang may hindi bababa sa 3 kataong kumpirmadong nasawi at may mga nawawala sa mga gumuho o manong gusali. Gayunman, mahalagang linawin at bigyang diin na ang mga paunang bilang na ito ay nakabatay lamang sa mga ulat na hindi pa napatutunayan sa gitna ng kaguluhan at takot ng publiko. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga taga-tugon sa sakuna, kinakailangan ang masusing pagpapatunay upang malaman ang tunay na bilang ng mga apektadong mamamayan. Ang mabilis na pagkalat ng hindi pa kumpirmadong impormasyon ay madalas na nagdudulot ng labis na pangamba, lalo na sa mga pamilyang nag-aabang ng balita mula sa malayo. Ayon sa opisyal at pinakahuling tala mula sa Fire and Disaster Management Agency o FDMA at sa Cabinet Office ng Japan, walang naitalang nasawi dahil sa mismong lindol. Lumabas sa huling pagsusuri na 25 tao ang nasugatan sa mga rehiyon ng Miyazaki, Kagoshima at Kumamoto. 3 sa kanila ang nagtamo ng malubhang pinsala, habang 30 naman ang bahagyang nasugatan. Ang lahat ng mga individual na paunang naiulat na posibleng naipit o nawawala ay matagumpay na natagpuan at isinailalim sa kaukulang pagsusuring medikal. Ang opisyal na pagpapatunay na ito mula sa mga autoridad ng Japan ay tuluyang nagpabulaan sa mga unang lumabas na haka-haka tungkol sa di umano'y mga namatay sa sakuna. Mahalaga ang paglilinaw sa mga bilang na ito upang maiwasan ang malawakang takot at maling impormasyon sa publiko at sa mga pamilyang Pilipino. Ipinapakita ng sitwasyong ito na sa mga unang oras ng isang malaking sakuna, madalas na nagbabago ang mga paunang ulat habang nagpapatuloy ang mga operasyon sa paghahanap at pagsagip at ang pagsusuri sa aktuwal na kalagayan ng mga lugar. Ang pagkakaiba ng mga paunang haka-haka at ng datos na pinatunayan ng pamahalaan ay nagpapakita ng kahalagahan ng paghihintay sa opisyal na pahayag ng mga autoridad. Sa pamamagitan ng direktang pagsangguni sa mga opisyal na ulat, natitiyak natin ang kawastuhan ng balita at naiiwasan ang hindi kinakailangang pangamba ng publiko. Sa kabila ng kawalan ng nasawi, hindi maikakaila ang matinding epekto ng lindol sa mga pampublikong infrastruktura at mga gusaling pangkomersiyo sa buong Kyushu. Nagtamo ng malawak na pinsala ang maraming bahay, lalo na ang mga lumang 2 palapag na tahanang gawa sa kahoy na nakaranas ng pagkabitak ng mga pader at pagkasira ng mga bubong. Ang pagkasira ng mga tulay, pagguho ng mga sinaunang pader na bato sa Kumamoto Castle at pagbagsak ng tsimenya ng pabrika ng Nippon Paper Industries ay nagpapakita ng matinding lakas ng pagyanig na tumama sa rehiyon. Ang mga pinsalang ito sa mga tahanan at makasaysayang estruktura ay nagpapatunay na kahit ang isang bansang kilala sa matitibay na gusali ay maaari pa rin makaranas ng malaking pinsala sa harap ng lakas ng kalikasan. Isang partikular na halimbawa ng pinsala sa mga gusaling pangkomersiyo ang kilalang Aeon Mall sa Kashima Town sa Kumamoto Prefecture. Sa nasabing pamilihan, bumagsak ang ilang bahagi ng ikalawang palapag at nalaglag ang ilang bahagi ng kisame dahil sa lakas ng pagyanig. Bagaman may ilang taong pansamantalang naipit sa loob ng gusali, mabilis silang naprotektahan at nailigtas ng mga pangkat na rumesponde at walang naitalang nasawi.
Ang mabilis na pagtugon ng mga namamahala sa pasilidad at ng mga pangkat sa pagsagip sa Aeon Mall ay naging susi upang maiwasan ang mas malubhang aksidente o pagkawala ng buhay sa gitna ng pagbagsak ng ilang bahagi ng gusali. Hindi rin nakaligtas ang sistema ng transportasyon at mga pampublikong daan sa buong timog na isla ng Japan. Kinailangang isara sa publiko ang National Route 220 dahil sa mga pagguho ng lupa at pagbagsak ng malalaking bato mula sa kabundukan. Nagkaroon din ng kapansin-pansing mga bitak sa asfalto ng Kyushu Expressway na agad na nangailangan ng agarang pagkukumpuni upang maibalik ang ligtas na paglalakbay. Ang pagsasara ng mga pangunahing daanang ito ay nagkaroon ng direktang epekto sa daloy ng trapiko at sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong komunidad sa rehiyon. Sa sektor naman ng transportasyong panghimpapawid at riles, nakaranas din ng mga aberya ang mga biyahero at pasilidad. Pansamantalang itinigil sa Miyazaki Airport ang lahat ng biyahe ng eroplano upang magsagawa ng inspeksisyon sa natuklasang lamat sa paliparan at sa nasirang kisame ng gusali ng terminal. Naitala rin ang pansamantalang pagkalihis ng isang tren mula sa Riles sa paligid ng Yatoshiro Station matapos ang matinding pagyanig. Kinailangan ang mga pansamantalang pagkaantalang ito sa serbisyo ng tren at paliparan upang matiyak na walang malubhang aksidenteng mangyayari habang sinusuri ang kaligtasan ng buong daang Riles at paliparan. Ang pagkasira ng mga infrastrukturang ito ay nagpapakita ng malawakang epekto ng aktibidad na seismiko sa pang-araw-araw na ekonomiya at paggalaw ng mga mamamayan. Sa kabila ng mga makabagong mekanismong pangkaligtasan ng Japan, sapat pa rin ang likas na lakas ng magnitude 7.1 na lindol upang magdulot ng pagkasira sa ilang piling pasilidad. Gayunman, nakatulong ng malaki ang mabilis na pagtugon ng mga serbisyong pangkagipitan upang mapigilan ang paglala ng pinsala sa buhay ng tao. Ang mabilis na pagsusuri at pagkukumpuni sa mga kalsada at paliparan ay nagpakita rin ng kahandaan ng pamahalaan na maibalik agad sa normal ang daloy ng pamumuhay. Sa mga unang yugto ng sakuna, nagkaroon ng matinding pag-aalala tungkol sa 10 taong naiulat na nawawala sa paligid ng mga gumuho at nasirang pasilidad. Ang mga paunang ulat na ito ay nagbunsod ng mabilis na pagpapakilos sa mga pangkat sa paghahanap at pagsagip upang pasukin ang mga mapanganib na lugar. Ang patuloy na paghahanap at pagliligtas ng mga tagatugon sa sakuna ang naging pangunahing prioridad sa mga unang oras matapos ang pagyanig. Dahil sa bilis ng pagkilos ng mga bumbero at pulis, agad nilang narating ang mga lugar kung saan naiulat na may mga naipit na mamamayan. Naging maingat at mabilis ang mga operasyon sa pagsagip dahil sa nakahandang tuntunin ng Japan sa pagtugon sa sakuna. Matapos ang masusing paghahanap sa mga gumuho na bahagi ng Aeon Mall at sa mga pamayanang tinitirhan, kinumpirma ng mga otoridad na walang natira o naiipit sa ilalim ng mga guho o nasirang estruktura. Ang lahat ng naiulat na nawawala sa mga unang balita ay matagumpay na natagpuan at nabigyan ng kinakailangang paunang lunas. Ang resulta ng operasyong ito ay patunay na ang mabilis at maayos na koordinasyon ng mga manggagawang nagsasagawa ng pagsagip ay may kakayahang magligtas ng buhay sa gitna ng matinding panganib. Ang pagkakaroon ng malinaw at pinatunayan ng datos tungkol sa mga nasugatan ay nagbibigay ng kapanatagan sa publiko na kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon. Ipinapakita nito na bagaman may pinsala sa mga gusali, nakasagip ng maraming buhay ang mga plano sa paglikas at ang kahandaan ng mga estruktura sa rehiyon. Ang kakayahan ng mga tagatugon na mabilis na mailikas sa mga tao ay isang mahalagang salik sa mababang bilang ng mga nasaktan. Naging malaking tulong din ang disiplina ng mga mamamayan sa pagsunod sa mga panuntunan sa paglikas tuwing may lindol. Agad na nakita ang mabilis na pagkilos ng pamahalaan ng Japan sa pamamagitan ng pagpapakilos sa mga ahensiyang namamahala sa panganib ng sakuna at sa mga lokal na pamahalaan. Ang mga tagatugon sa sakuna, kabilang ang mga bumbero, pulis at mga kawal ng Self-Defense Forces, ay agad na ipinadala sa mga pinaka-naapektuhang prefecture tulad ng Miyazaki, Kagoshima at Kumamoto. Ang pangunahing layunin ng pagpapakilos na ito ay ang mabilis na pamamahagi ng tulong at pagsusuri sa kaligtasan ng mga pampublikong pasilidad. Sa pamamagitan ng agarang pagpapadala ng mga kawal at tagasagip, mabilis na naipaabot ang tulong sa mga lugar na nakaranas ng pagkawala ng kuryente o pagkabitak ng mga kalsada. Sa gitna ng mga paunang ulat, mahalagang tandaan na patuloy na binabagong opisyal na pahayag ng pamahalaan batay sa aktual na pagsusuri ng mga ahensiya sa mga apektadong lugar. Ang koordinasyon sa pagitan ng Fire and Disaster Management Agency at ng Cabinet Office ay nagbigay ng tumpak at malinaw na ulat upang maiwasan ang kalituhan sa publiko.
Ang patuloy na pagtukoy sa buong saklaw ng pinsala ay nananatiling pangunahing prioridad ng mga otoridad sa Japan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Dahil dito, dumaraan sa masusing pagpapatunay ang bawat datos bago ito ipaalam sa lokal at pandaigdigang mga daluyan ng balita. Kasabay ng pagyanig, agad na naglabas ang Japan Meteorological Agency ng babala sa tsunami para sa mga baybayin ng Miyazaki, Kochi, Ehime, Oita at Kagoshima. Inaasahan noon ang pagdating ng mga alon na may taas na hanggang 1 metro kasunod ng lindol sa dagat ng Hyuganada. Ang babalang ito ay nagdulot ng pansamantalang paglikas ng mga residenteng nakatira sa mabababang lugar malapit sa dalampasigan. Ang mabilis na pagtunog ng mga sirenang pangkagipitan sa mga baybaying lugar ay nagbigay ng sapat na oras sa mga residente upang makalipat sa mas matataas na lugar. Sa aktual na pagsubaybay ng mga autoridad, naitala ang mga alon na umabot sa 50 cm sa Miyazaki Port at 20 cm sa Tosashimizu sa Kochi Prefecture. Matapos matukoy ng mga dalubhasa na wala ng banta ng mas malalaking alon, opisyal na inalis ng JMA ang lahat ng babala sa tsunami noong ganap na 7,055 ng gabi sa parehong araw, Agosto 8, 2024. Ang mabilis sa pag-aalis sa babala ay nagpakitang panandalian lamang ang banta sa dalampasigan at ligtas ng makabalik ang mga mamamayan sa kanilang mga tahanan. Nakatulong din ang maagap na pag-aalis ng babala upang kumalma ang tensiyon sa mga baybaying bayan at maibalik ang karaniwang operasyon sa mga pantalan. Bukod sa babala sa tsunami, ang pangyayaring ito ay naging makasaysayan din sa larangan ng pagsubaybay sa mga sakuna sa Japan. Noong 7:15 ng gabi ng Agosto 1, 2024, inilabas ng Japan Meteorological Agency ang kauna-unahang Nankai Trough Earthquake Extra Information na kilala rin bilang Megathrust Earthquake Attention o Megaquake Advisory. Inilabas ang babalang ito dahil matatagpuan ang sentro ng magnitude 7.1 na lindol sa mismong gilid ng zonang naglulubugan ang mga tectonic plates sa Nankai Trough. Ang hakbang na ito ay walang katulad sa kasaysayan ng Japan at naglagay sa buong bansa sa mataas na antas ng paghahanda. Ang Nankai Trough ay isang kilalang sonang may bitak sa lupa kung saan pinangangambahan ng mga siyentipiko ang posibilidad ng isang napakalakas na lindol na may magnitude na 8 hanggang 9. Dahil sa pagtama ng magnitude 7.1 na lindol, itinuring ng JMA na mas mataas kaysa karaniwan ang posibilidad ng isang kasunod na malakas na pagyanig. Gayunman, nilinaw ng mga autoridad na hindi nangangahulugan ang babalang ito na may tiyak na lindol na darating sa mga susunod na oras. Sa halip, isa itong mahalagang paalala upang matiyak na nakahanda ang bawat pamilya at pasilidad sa anumang kalagayang pangkagipitan. Layunin ng Megaquake Advisory na paalalahanan ng mga mamamayan at ang 707 munisipalidad na higit na maghanda at muling suriin ang kanilang mga plano sa paglikas sa loob ng 1 linggo. Dahil sa malaking kahalagahan ng babalang ito, mismong si Punong Ministro Fumio Kishida ay nagkansela ng nakatakda niyang opisyal na paglalakbay sa gitnang Asya upang pamunuan ang mga paghahanda ng bansa laban sa sakuna. Ang hakbang na ito ng pinuno ng pamahalaan ay nagpakita ng mataas na antas ng pag-iingat at pagpapahalaga sa kaligtasan ng nakararami. Ipinakita rin ito sa buong mundo ang seryosong pagtrato ng Japan sa mga banta ng aktibidad na seismiko. Matapos ang 1 linggong masusing pagmamasid sa paggalaw ng bahagi ng balat ng lupa at sa kawalan ng mga di pangkaraniwang pagbabago sa ilalim nito, opisyal na inalis ang Megaquake Advisory noong Agosto 15, 2024 sa ganap na 5 ng hapon. Ang pagtatapos ng babala ay nagbigay ng kapanatagan sa buong bansa at nagpatunay na naging matagumpay ang paunang pag-iingat sa pagpapanatili ng kahandaan ng publiko. Ang sistemang ito ay nagsilbing magandang halimbawa ng maagap na pamamahala sa sakuna sa gitna ng banta ng kalikasan. Ang 1 linggong pinaigting na paghahanda ay nagbigay rin ng pagkakataon sa mga pamayanan na muling suriin ang kanilang mga kagamitang pangkagipitan at mga ruta sa paglikas. Para sa ating mga kababayan, ang kalagayan ng komunidad ng mga Pilipino sa rehiyon ng Kyushu ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ulat na ito. Libo-libong Pilipino ang kasalukuyang naninirahan, nag-aaral at nagtatrabaho sa mga rehiyon ng Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto at Fukuoka. Ang balita tungkol sa malakas na lindol ay agad na nagdulot ng labis na pag-aalala sa kanilang mga pamilya rito sa Pilipinas. Kaya naman naging napakahalaga para sa ating mga tanggapang diplomatiko na agad na alamin ang kalagayan ng bawat Pilipino sa mga apektadong rehiyon. Agad na kumilos ang Department of Foreign Affairs at ang Philippine Embassy sa Tokyo kasama ang Philippine Consulate General sa Osaka upang makipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga pamayanang Pilipino sa Kyushu. Sa opisyal na pahayag ng DFA at ng Embahada,
Formal na kinumpirmang walang Pilipinong nasawi, malubhang nasugatan o nawala sa naganap na lindol. Ang ulat na ito ay nagbigay ng malaking kapanatagan sa libu-libong pamilyang Pilipino na nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng ating mga tanggapang diplomatiko at mga pinuno ng komunidad ng mga Pilipino ay nagpakita ng mabilis na pagtutulungan at pagsubaybay sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Kasabay nito, naglabas din ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHI-VIVO-LCS ng opisyal na pahayag tungkol sa epekto ng lindol sa ating sariling bansa. Formal na kinumpirma ng PHI-VOLS na ang magnitude 7.1 na lindol sa Kyushu, Japan ay walang anumang direktang banta ng tsunami sa mga baybayin ng Republika ng Pilipinas. Ang pahayag na ito ay nag-alis ng pangamba sa ating mga pamayanang nasa baybayin sa hilagang bahagi ng bansa. Dahil dito, naging malinaw na ang epekto ng lindol at ng mga alon sa dagat ay nanatili lamang sa paligid ng kapuluan ng Japan. Upang matiyak ang patuloy na kaligtasan at mabilis na komunikasyon, naglabas ang pamahalaan ng Pilipinas ng mga opisyal na numerong maaring tawagan sa oras ng kagipitan para sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa at kanilang mga pamilya. Maaaring tawagan ng Assistance to National Section ng Philippine Embassy sa Tokyo sa kanilang numerong bukas ng 24 na oras. Araw-araw na +81 80,000 4900 28,000 7979 o sa teleponong 5562,000 16000 karugtong na bilang 211 at 212. Maaari ring magpadala ng mensahe sa kanilang opisyal na tirahan ng elektronikong liham na tokyope@dfa.gov.ph, mailto tokyope@dfa.gov.ph. Bukas ang mga linyang ito anumang oras upang tumanggap ng mga tawag tungkol sa saklolo o paghingi ng impormasyon hinggil sa ating mga kababayan sa Japan. Para naman sa mga usaping may kaugnayan sa trabaho at kapakanan ng mga manggagawa, may nakalaang numero ang Migrant Workers Office o MWO OWA Tokyo na 71 70 Libyan 367,167, pati na rin ang mga teleponong C644-1428 at C644-10959. Nakahanda ang mga linyang ito upang tumanggap ng mga tawag tungkol sa tulong na pangkagipitan o pagpapatunay sa kalagayan ng mga manggagawa sa apektadong lugar. Sa pamamagitan ng mga tanggapang ito, natitiyak na may direktang malalapitan sa Japan ang mga manggagawang nasa mahirap na kalagayan o nangangailangan ng tulong. Para naman sa mga pamilyang nasa Pilipinas at nais alamin ang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak sa Japan, inirerekomenda ang paggamit ng DMW One Stop Hotline. Ang numerong 1348 ay libre at maaaring tawagan ng 24 na oras araw-araw mula sa anumang ugnayang pantelepono sa Pilipinas. Maaari ring magpadala ng elektronikong liham sa info@dmw.gov.ph at mailto info@dmw.gov.ph. Itinatag ang mga serbisyong ito upang magbigay ng mabilis at direktang tulong sa gitna ng anumang krisis sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng linyang ito, mas madaling makakakuha ng opisyal na impormasyon ang mga pamilya nang hindi kinakailangang gumastos ng malaki sa pagtawag sa ibang bansa. Sa kabuuan ng ulat na ito, muli nating balikan ang pangunahing pangyayari, isang lindol na may magnitude na 7.1 ang tumama sa dagat ng Hyuganada malapit sa Kyushu, Japan noong Agosto 8. Lianseling RCC, bagaman may mga paunang sabi-sabing may mga namatay at nawawala, pinatunayan ng opisyal na tala ng pamahalaan ng Japan na walang nasawi, 16 lamang ang nasugatan at walang nawawala. Formal na ring inalis ang mga paunang babala sa tsunami at megaquake advisory matapos ang itinakdang panahon ng ligtas na pagmamasid. Ang ganitong kinahinatnan ay patunay na nakatutulong ang mabilis at maayos na sistema ng impormasyon sa pagpapanatili ng kaayusan matapos ang isang malakas na pagyanig. Ipinapakita ng insidenteng ito ang kahalagahan ng maayos na paghahanda laban sa sakuna at ng pagkakaroon ng pinatunayan ng impormasyon sa gitna ng kagipitan. Dahil sa mabilis na koordinasyon ng mga otoridad sa Japan at ng ating sariling pamahalaan, natiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino sa Kyushu. Ang kahandaan ng bawat isa at ang wastong pagsunod sa mga babala ng mga otoridad ay nananatiling pinakamabisang depensa laban sa anumang banta ng kalikasan. Ang kasalanasang ito sa Kyushu ay muling nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pagiging laging alerto at handa sa lahat ng pagkakataon. Mabilis na nagbabago ang mga pangyayari sa ganitong uri ng kagipitan at pandaigdigang balita.
Makakaasa kayong patuloy naming susubaybayan ang sitwasyon sa Japan at maglalabas kami ng mga karagdagang ulat kapag may bago at kumpirmadong impormasyon mula sa mga opisyal na autoridad. Manatiling ligtas, maging alerto sa lahat ng pagkakataon, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang like sa bidyong ito para sa mga pinakabagong balitang napatunayan at mapagkakatiwalaan.